patuloy po ang isinasagawa nating pagbabantay dito sa Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church. At mas pinagting pa nga po yung seguridad na pinatutupad. At kaugnay po niyan, makakapanayan po natin ang live dito po sa ating kinaroroonan si Manila Police District Director Police Brigadier General Arnold Tomas Ibay. Magandang umaga po sa inyo, General. Magandang umaga sa inyo, Ma'am Marisa, sa lahat ng ating televiewers. Una po sa lahat, sir, kumusta na po yung security situation natin? Nasaan na po yung andas sa mga sandaling ito? Ayon sa report sa atin, approaching na po ng Maria Orosa along Burgos. Tuloy-tuloy naman po ang usad. Kaya lang, marami pa rin pong nag-a-attempt na sumampa na hindi po natin. Yes, hindi natin mapigilan yung kanilang pagsampa at sumasalubong na siyang nagpapabagal sa daloy ng ating prosesyon. Pero parang mas napansin po namin na medyo mas bumilis. Mas bumilis nga po ba? Kanina pag alis sa may Quirino Grandstand, nagtagal po, no? Kasi nabalaho siya at naharang ng maraming mga deboto natin. O nagtagal po ito sa may tapat po ng Station 5. Pero nung nakalabas na doon, nakaalis sa pagkabalaho, ituloy-tuloy na papunta dito sa may intersection ng Rojas Katigbak. Kaya lang marami namang sumalubong ng mga deboto doon. So bumagal na naman kanyang andar. Pag-andar. Yes. Ano po ang gagawin dun sa mga nagpupumilit pa rin makaakyat? Kasi di ba pa slant na yung harapan nun? Dapat medyo dudulas na sila kapag aakyat? Yes, yun na yung innovation, ano. Kaya lang ang gagawin natin dito ay yung kapwa na rin nila deboto ang nakikiusap sa kanila at pinakikiusapan na wag nang sumampa, no. Yun ang napag-usapan at yun naman ang naririnig natin kasi meron naman silang hawak na megaphone na ginagamit nila sa pakikipag-usap o pagsaway dito sa mga nagpupumilit na sumampa. General, may isa pa po kasing observation. Dati, nung mga nakaraang mga traslasyon, kapag nagsimula na yung traslasyon mismo, hindi na nagpapatuloy yung pahalik kasi yung mismong poon, yun yung ipinoprosesyon. Ngayon po nagpapatuloy, so may iba pa pong imahen, ibig sabihin na ginagamit ngayon para sa prosesyon at merong naiwan po dun sa Quirino Grandstand para sa pahalik o pagpupugay? Tama po kayo, iba po yung pinosisyon, iba rin po yung iniwan sa pahalik. Ano po dahilan? Yes, ang nakikita nating dahilan dito ay para maprotektahan yung relic mismo, kaya nasa loob na mismo siya ng enclosure, ano? At kaya ngayon, ang po pwede lang po pahira ng ating mga panyo o mga bimpo ay ito pong casing at saka ito pong cruise na nakausli sa likod. At yun na lang napaglalambitinan itong nagpupumilit na kasi dati, yung hinahalikan o pinupunasan, yun din yung ipoprosesyon. So nahahawakan, may tendency po bang masira yung poon? Yes, dahil sa tagal nito? Yes, at matagal na yung relic na ito. At siguro pinoprotektahan na rin ng simbahan para sa mga tumagal pa ito at sa mga matagal na panahon marami pa po makapagpugay sa kanya. Alright, kumusta po yung crowd estimate? Dumami po ba o mas kumonti ngayon at meron na po bang napaulat na mga emergency situation so far? Sa nakita namin yung sa Quirino Grandstand, ganun pa rin just like last year, ano? At with regards to the tally ng mga nagkaroon ng emergency cases, wala po kaming nare-receive. Siguro mga in an hour makakakuha na kami ng data. Meron po ba tayong paalala doon sa mga paalis pa lang po ng kanilang mga tahanan at hahabol sa traslasyon o di kaya ay pupunta rito sa Quiapo Church para magsimba? Yes, inaaniyahan natin kung sakali pumunta na sila habang malamig pa ang panahon. At sana yung mga sasalang sa prosesyon, wag na po nating salubungin at wag na rin po nating sampahan yung andas para lalong maging maayos na maghapon itong ating prosesyon. Alright, maraming salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin at sa inyo pong panahon. Ingat po at good luck for the rest of the day. Manila Police District Director General Tom Ibay. Magandang umaga po sa inyo. God bless po. Happy Fiesta! Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.